Sir, ganito, no? Kapartido nyo si Chis Escudero, di ba? Yes, so although nag-leave siya nung araw, pero we consider him a member. Okay, opo. Bibilangin lang po natin. Ngayon ho ba, may factor pa ba ito? Meron ba bang factor ang party membership sa pagpili po ng Senate President? Sa Senado, I have not, from 1992 up to the present, I have not experienced na ang partido or nakikialam pagdating sa eleksyon ng Senate President I do not recall pero may mga ganun na, pero usually nangyayari yan sa House Oo nga. Sa House, merong party lines talaga na tinitake doon pagka magboboto ng speaker kasi bawat partido doon, kanya-kanya rin namang lobbying para sa mga miyembro nila kung anong komite. Correct. Pero sa Senado kasi, yun nga, may 24 republics Aha. Sige, kasi tama ba itong bilang ko? Ang NPC, Senator Lapid, kayo, Escudero, si Senator Jinggoy ba, NPC rin? Hindi, Loren Gatchalian, JB. Okay, so, yan. So, kapag binilang po natin, 6 na kayo no? 6 ang NPC. Kailangan po ninyong boto 13. Okay. 13 ang para maging Senate President. Opo. Ang nasyonalista po ay ni Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Peter, at Mark Villar. Tama po ba? Tama. 5 sila. Tama. Okay. Opo. Tama. Ang PNP, ang PDP, 3. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Hood. Correct. Alright. And then liberal, most likely, no? Pangilinan, Aquino, at saka si Ontiveros, Akbayan. 3 sila. Correct. Opo. Ang independent dito, si Senator Idol Rafi, Joel Villanueva ho ba? Yes, at saka Mig Subiri. Ping Lacson and Mig Subiri. Okay, sige. Ilagay na po natin si Senator Ping sa inyo. So, tapos meron pa po tayo isa pang independent po, no? Si Senator Elec Marcoleta, ano po? Yes, Okay, sige. Ilan na po sa inyo rito? Mabigat yung tanong mo Alam mo, ang sitwasyon ngayon doon, sabihin ko na, more or less, very fluid ng mga 10. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. Dahil, parang nararamdaman ko saan ka papunta mga 10 ang floating doon. Merong mga 6 na solid sa kaliwa, merong mga 6 na solid sa kabila. Tapos may mga 10 na floating. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. So, hintayin natin kung ano mga magiging desisyon nila. Opo. Sir, sabi ho ninyo, dito hindi na pinag-uusapan yung party membership, no? O anumang pong mga alliance ito, no? Dito... Kasi, sorry, hindi lang kita maparaan. Kasi ang problema doon, pag nagbitaw ang party lines o ng partido, na ito tayo, tapos merong isang hindi sumunod, napapahiya yung partido Kaya papalingay ko, kung sakali mang merong ganon, medyo submarine. 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 Hindi i-open. Hindi lulutang. Opo. Si Senator Jinggoy po, di ba, partido ng Masa Pilipino siya? Ano bang kanya? Opo. Saan siya nakaalyado ngayon? Ang alam ko na siya nakaalyado kay Chis. Okay, sige po. Sige. So, dito po ba, sir, at the end of the day, kung sino ang may best of, kasi sabi nga ninyo, independent republics lahat ito Dito pinag-uusapan dito yung best offer. Well, usually ganun ang nangyayari, totoo yan. Kung sino yung may mas magandang pananaw, mas magandang binibigay na pagkakataon sa isang senador, ganun. Usually ganun yun. Pero sa akin kasi, dapat siguro ang pag-isipan mabuti ng mga kapwa ko senador is ano goal ng Senado? Saan tayo papunta? Anong klaseng leadership ang gusto natin? Gusto ba natin ng transparent na leadership na cooperative pero hindi subservient at independent? Yun ba? Yun ang ideal na leadership Or gusto natin yung braso-brasuhan at medyo may mga involved na mga budget na leadership ang gusto nyo. Ganun lang kasimple
Opo, kasi nga po, sir, sorry po, no, straight lang naman itong katanungan. Kasi dito ba pinag-uusapan sa pagpili ng liderato ng Senado ay para sa bayan o para sa sarili? Yan ang mabigat na tanong mo. Ako kasi, since time immemorial, I can speak for myself. Pag bumoto ko, for para sa bayan. Sino yung sa tingin kong leader na magandang makakapag-deliver para sa Senado at para sa bayan? Ganun ako eh. Hindi ko alam yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo, kasi ngayon... Meron ako mga kasamang sigurado ako ganun ang thinking. Katulad ni Senator Lacson, ni Senator Zubiri, Senator Loren. May mga ganung mentality sila. Pero hindi ko alam yung iba naming kasama, lalo namin mga bago. Opo, kasi mahirap din yung pipiliin ko yung SP na sigurado magbibigay sa akin ng isang komite na maganda ang perks ko. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Ganun talaga. May mga ganung thinking ng ibang mga senador. O kaya, go ahead sir, go ahead. Meron din namang ang iniisip is, ito ba makakabuti? Kasi may sa experience ko, lalo na nung nakaraan, yung mga statesmen na mga nakasama kong mga senador, kung minsan hindi nila iniintindi yun eh. Ang iniintindi nila, sige, ano ba available? Dahil alam, kaya ko naman kahit ano dyan eh. Parang ganung mentality. Kahit ano available, kahit ano ibigay nyo sa aking committee. Basta dapat ganito ang ating dapat tahakin, ganito dapat na punta ng Senado, ito dapat image ng Senado. May mga ganun eh. Mga statesmen ng araw, ganun ang mentality. Boboto kitang SP basta sa aking committee ng franchise. Meron ganun. Meron ganun. Ang pinakamaganda, paging transparent tayo. Sige, kung ano mangyayari dito sa dito sa mga eleksyon na to at saka sa 20th Congress, maganda, transparent, malaman natin, paalam natin sa taong bayan. Kaya nga, isa sa mga gusto kong i-file ngayon eh. Ngayon ko lang i-file yung FOI. Di ba? Meron naman pong FOI ngayon sa executive order ng dating presidente, pero yun nga, ang daming kuratilya, ang daming pwedeng bawal. Hindi pwede. Hindi. Kailangan FOI na igawin nating batas na kahit na i-take up ng Kongreso at saka ng Senado, dapat transparent, nakikita yan. Dapat nakikita ng taong bayan. Opo. Lalo na yung pagbuo ng paggamit ng budget ng gobyerno, 6.3 trillion. Hindi natin nakikita kung ano nangyari. Opo. Nakaligtaan kong banggitin si Senator-elect Erwin Tulfo, no? Lakas CMD siya, no? Lakas. Siya lang ang mag-isang lakas CMD so far, no? I think so. Opo. Sige. So, yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga re-electionista, no? Ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? Maging factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro-Duterte? Posible. Your guess is as good as mine. Posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung eleksyon na dapat malapit sila ron sa grupo ng Mindanao, pwede. Opo. Sige po. So, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi, no? Na ngayon pa lang sigurado kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba kaimportante, ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, dito po sa isyong ito. Kasi, alam niyo napakahalaga nito liderato ng Senado. Kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag kaya nga may check and balance di ba? Kung sa lower house binaboy nila, dapat sa Senado hindi pumayag. Tama. Hindi dapat pumayag at saka lalo nang mas bababuyin pa nila. Yan ang hindi dapat mangyari. So, gaano ba ka-importante ito para maintindihan po ng mga kababayan natin? Kasi baka ang iba po hindi siniseryoso itong isyong ito, yung liderato ng Senado. Tito Sen, ano bang kahalagahan ito? Napakahalaga ng leadership. Kaya unang-una sa lahat, the way the Senate is run,
as far as plenary is concerned. The most important is plenary. Pagdating to sa executive actions ng secretariat, madali yun eh. Alam, kabisado na nila yung kahit sino ilagay meron, ganun na yun eh. Pero pagdating sa leadership na Senado, the Senate President must have a very good grasp of parliamentary rules and procedures and must be beholden to tradition, not beholden to people. Ano, dapat, yun, ganun dapat. At saka yun nga, sabi ko, kailangan independent. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi kailangan yun eh. Ano po gusto natin? Pwede po ba ito? Pag-usapan natin. Ganun dapat eh. Dapat independent ang Senado. Kasi ito yung tinatawag nating last bastion of democracy. Importante na ang Malacanang, ang Senado eh, hindi subservient, pero cooperative at hindi yung constructive naman at hindi pakontra. Dahil kung puro pakontra, wala mangyayari sa bansa natin. Pero yung isa sa pinakamahalaga yon. Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod, kung ano yung mga dapat na trabaho ng mga committee, binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga committee. Hindi siya sumasaw-saw sa lahat at pinakikialaman. Opo, so maliwanag yan. Ano po, sa kahalagahan ng pagpili sa magiging pinuno na mataas na kapulungan ng Kongreso. Meron na akong dagdag, Tito Sen? Opo. Dapat totoong Pilipino at hindi Korean. Siyempre. Mahirap yung meron ba Korean? Ay naku, Koreano dyan. Tama ka. O nga pala. Sama Korean ha? Naku. Dapat meron na Korean. Napakamalas natin kapag gano'n. Pero okay na rin kasi may mga, kahit papano, merong, itong 20th Congress, nakakasiguro tayo na meron dito mga nakapasok na binoto ng ating taong bayan na siguradong i-scrutinizin lahat ng piso na gagamitin. Opo, hindi pwedeng Korean ang namumuno kasi pag Korean, magkakawindang-windang na ang pera ng bayan kasi laging meron Korean. Nako, ayan ang pinakamalungkot sa lahat. Sana mag-isip mabuti ang ating mga kasama. Opo, may pahabol pong tanong si Chacha. Yes po, Tito Sen, kanina po kasi nabanggit ninyo na dapat even yung pag-move nung pagbasa nung Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte, dapat po yun hindi lang desisyon ng Senate President kundi ng kabuuan ng Senado. Doon po sa ang kilos yan dapat kabuuan ng Senado. Yeah. Doon po sa naging desisyon ni Senate President Chis Escudero, meron po bang procedural lapse? May implications din po ba yon sa pagiging Senate President niya? At kung may remedy man, anong po pwedeng gawin ng Senado? Dapat yun kinestyon ng mga senador nung last day nila kasi natasmit sa kanila eh. Opo. Pero hindi nila tinake up eh. So, inabutan ngayon ng break. Inabutan ng break nila. So ngayon, dapat pag-resume sila ng June 2. Dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Opo. Pero sa hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. Hindi lang yung Senate President dapat ang nagdedesisyon. Pero sa trabaho niya bilang at the very least nagkokoko sila, then the Senate President can speak on behalf of the Senate because nakausap niya yung majority ng mga members. So nasa rules din po yon na dapat hindi ito solely or sinasabi niyo nga po kanina unilateral na decision lamang ng Senate President. May problema po ba yon sa pagiging Senate President niya? Kumbaga pwede ba siyang may ano ba yun? Kumbaga, pwede ba siya makasuhan? Pwede po ba siyang maalis sa pwesto? Depende sa mga senador. Depende sa senador ng mga Congress na yun. Kung tinotolerate nila yun o hindi nila tinotolerate. Depende sa kanila yun. Ba't naman nila ito-tolerate? Well, definitely, sa 20th Congress, hindi mangyayari yun. Ginagarantihan ko. Dahil nandun kami. Alright. Nabanggit nyo na andun na ho kayo sa 20th Congress. Senator, pwede ba kaming maglambing lang? Kasi if you recall, 18th Congress, patapos na kayo, nag-imbestiga kayo sa agricultural smuggling. Nag-guess nyo pa, panauhin nyo pa yung grupo ng Benguet Farmers. Diba? Doon sa kanilang, sila na nagbigay ng ebidensya, diba? Kung saan binebenta yung smuggle sa Divisoria, may mga prueba silang iniharap in the Senate hearing. Alright. Sa customs. Sa customs, diba? Nagkaroon ng konfrontasyon doon, pati yung inaakusahan po na isang umano'y kasama ng mga smuggler. Anyway, so yung pong pinag-usapan nyo na yun, inabot nga po ng ending ng 18th Congress. Pumasok ang 19th Congress. Pero ito hong huli namin panayam kay Agot Balanoy,
yung pa rin ang problema nila. Kaya sila nagtatapon ngayon ng carrots, pati daw po broccoli, lantaran din po ang bentahan ng smuggle pa rin na gulay. So ang lambing namin sa inyo, Tito Sen, pwede bang once and for all, maka-action na dito ang Senado nang mapanagot na ho talaga at ma-pinpoint ng mga taong responsable dito at sino mga nagpapabaya? Yung pong resulta noon sa amin, nung 18th Congress, after nung matatapos yung Congress na yon, sinabmit ko po yung findings ng committee sa Ombudsman. Sinabmit ko rin sa incoming President. Ako personal pa nag-abot kay President Bongbong Marcos noong listahan ng mga dapat kasuhan. Mga natanggal naman. Hindi ko na sigurado kung ilan ang nakasuhan ng Ombudsman. Pero yun ang pwede ko ipangako sa iyo na on day 1, uungkatin ko agad at pwede nating ibalik sa floor yun. Kasi nga sinasabi naman ng Constitution na pwede yan, pero it must be presented as if it's for the first time. Dahil adjourn na yan ng CND ng 3 years ago. Pero ginagarantiya ko sa inyo na we will look into it definitely. Ako naman kahit na senador lang ako kahit wala akong committee, alam ko gagawin dun kabisado natin yun. Pwede nating ipakialaman yun. Hindi naman po lang sa amin, personally, pero sa ngalan po ng Benguet Farmers, na nakakaugnayan namin. Kasi nga nakalulungkot po, Tito Sen, na yung pa rin ang reklamo nila Hindi nga ako natitigil. Kaya po sabi ko sa kanila, nung huli namin makapanayan po sila, na ipapagbigay alam namin ito sa inyo, na tumulong din naman that time, pati nga sa mga banta na tinanggap itong mga nagreklamo sa mga smuggling na ito, pinagbabantaan pa po ang buhay, kaya po kinakailangan humingi nga ng proteksyon. So, yun lang po ang amin po nga sanang pakiusap po sa inyo, Tito Sen. Asahan po namin. Opo. Oo, at saka kung maalala ninyo, i-refer ko agad dito kay Mayor Benji Magalong at nakipag-coordinate naman sa kanila. Pero, ginagarantiya ko sa inyo, day 1 or 2, we will look into the matter right away. Opo, at kung sino maupo na chairman ng Committee on Agriculture sa Senado, dapat aasuhin natin na i-take up agad yan. Opo. Sige po, magbabantay po kami, Tito Sen, and Godspeed, sir. Yes, sir. Salamat. Salamat din. Maganda.